Okay, so ayan, January 4, 2024, Thursday. This is our Real Talk 101, episode 38. Please do follow, like, and share doon sa Facebook ko and then dito din sa TikTok. And please support yung YouTube channel ko. Sa mga countries na hindi nakakapanood ng TikTok or walang TikTok sa countries nila, andun naman sa YouTube andun din sa Facebook. So, pwede din kayo doon, no? And then sa gustong magpa-ritual, sa gustong magpa-schedule or magpa-appointment ng reading, message lang po kayo or mag-comment po kayo, okay? Kasi iba-iba ho yung needs ng mga tao natin eh. Lalong-lalo na may mga suliranin sa pera at pag-ibig. Okay. Ito, issue. Topic natin. Ay, gentleness talaga. Ilang beses na siyang lumabas. Siguro maraming taong nakalimutan ito. Kasi laging nire-remind sa atin. Kung nanonood kayo araw-araw or ng mga videos ko, mapapansin nyo yung gentleness laging lumalabas. So this is the dear gentleness. So this is a reminder to be more gentle with yourself and others. And the grace, sensitivity, and gentleness of this spirit animal echoes the qualities brought forth when living from the heart. Diba? So, yung pagiging mahinahon mo, no, siguro, lately, lalong-lalo na noong December, mainitin ang ulo mo, gawa ng budget, no, na masyadong mahigpit, o yung minsan yung iba wala talagang budget. Kung ikaw naman yung tipo ng tao na pinagpala, at marami kang sources of income or probably sources na nai-enjoy mo yung buhay mo, no? Nagkakaroon ka ng maraming ipon. Hindi naman lahat ng tao or member ng family mo, real talk, ay kailangan mong tulungan. And ito dapat nyong maalala. Kasi kailangan nyo din maging fair sa sarili ninyo. Diba? Paano ba kayo nag-umpisa bago kayo nagkaroon ng maraming ipon, magagarang sasakyan, gamit, bahay? Paano kayo nag-umpisa bago kayo naka-recover? Kasi yung iba, talagang nagsimula sa zero. Yung iba naman, maraming pagtitiis na ginawa overseas. Domestic side or probably inter-island or whatever, kung alin man kayo doon. And that is the real talk right there. Kaya pinapaalalahanan kayo ni Universe na hindi niyo pasanin ang mundo or ang angkan ninyo or kahit yung immediate family ninyo unless na nakikita mo talaga na gumagawa din naman sila ng paraan kaso hindi sapat. Hindi lang katulad sa swerte mo ang swerte nila. Posible na pareho kayong masipag, pareho kayong mga matatalino, pero kahit gaano pa ito kapareho, kahit iisa ang magulang ninyo, sa lahat ng magkakapatid, hindi lahat umaasenso. May panahon na may kapatid kang barumbado, may panahon na may kapatid kang grabe mag-excel sa academics, and that's the real talk right there. May kapatid ka na tamad, may kapatid ka na magaling sa ibang bagay, no? So, kailangan mong maging gentle sa sarili mo, and that's the real talk. Kung ano man yung mga qualities na meron ka, kaya nagbunga ito ng maganda sa buhay mo. Kung meron ka mang gustong ibahagi sa mga tao na nangangarap din, real talk, na gumanda ang buhay, umusad ang buhay, yung ituturo mo is yung mga pamamaraan, no, na ginawa mo. I-share mo sa sangkatauhan, malay mo, mag-work on din sa kanila. Kasi hindi naman tayo pareho ng problema. Hindi rin pareho ng panahon. Kasi panapanahon nga yung sinasabi, real talk, kung kailan ka magkakaroon ng sarili mong blessing sa buhay. Pero wag na wag niyong kalilimutan
na yung expression or idiomatic expression na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Tandaan nyo, never na maaawa ang Diyos sa inyo kung kayo ang tipo ng tao na hindi man lang kayo gumagawa ng aksyon para ayusin ang buhay nyo. No? Paano kayo kakaawaan ng Diyos? So, ibig sabihin, kung hindi ka binibigyan ng blessings ni God, bakit ka tutulungan ng mga tao sa paligid mo? 'Di ba? So kasi sasabihin ng kalimitan na kaya siya mahirap or kaya siya ganyan kasi tamad siya. And the point is tamad siya. So paano mo tutulungan ang isang taong tamad? No? And then real talk, isa pa. Ito sasabihin naman ng ibang tao. Kaya ang bigat ng swerte niya sa buhay kasi palagi siyang nagsisinungaling. Totoo yan. Mabigat ang blessing sa'yo dahil sa pagsisinungaling mo. Yun na yun. So, paano kapag kakatiwalaan ng Diyos na gagamitin mo sa magandang pamamaraan ang blessings na ibibigay niya kung alam niya na sinungaling ka? Kung alam niya na maitim ang budhi mo, kung alam niya na yung plano mo is hindi maganda. That's the real talk right there. So, kung iisipin mo na ganyan yung buhay mo, ganyan yung swerte mong gagawin, then, ngayon pa lang, no? Alalahanin mo. Kasi, hindi rin po pwede na iaasa mo doon sa mga tao na maraming pera, maraming blessings, ang buhay mo, ang pagkain mo, ang lahat-lahat. Kasi kanya-kanya tayong buhay, 'di ba? Kaya nga sinasabi doon sa iba na maging gentle ka sa sarili mo. Huwag mo ibuhos lahat kasi darating ang panahon, real talk. Tatanda ka, no? Pag nagkasakit ka, tapos hindi mo kaya nang magtrabaho, wala kang savings, ano mangyayari? Kasi yung lahat ng pinaghirapan mo, nung kabataan mo, bigay ka ng bigay. Wala namang assurance na sa dami ng taong tinulungan mo, may isa o dalawang babalik na tutulungan ka hanggang sa huling hininga mo. And that's the real talk right there. Ito yung pinakamasakit na katotohanan. Ang dami-daming tao na mabubuti ang loob. Ang dami-daming tao na tumulong sa kapwa. Pero minsan, ito pa yung mga tao na labis na nasasaktan kasi binabaliktad sila ng mismong mga taong pinakain sa palad, tinulungan ang pamilya, at worst, yung iba kasi, tinuring mo na kapatid, kaibigan, tinuring mo na pamilya mo na. And then yung iba, hindi real talk, hindi pa talaga natin na nakukuha. Yung punto is, yun pa minsan ang naging mitsa ng pagkitil sa buhay mo. So, napakasakit ng ganun, di ba? Sa pag-ibig, ganun din yon. Kung ikaw yung tipo ng tao na nagkaroon ka ng afam or nagkaroon ka ng foreigner na mayaman. Tapos, binigay sa'yo lahat. Sinayang mo, winaldas mo, and then hindi ka pa nakontento. May iba ka pa. So, sa tingin mo, hindi babawiin ni universe yan. Hindi babawiin ni God yan. Kasi hindi mo iningatan eh. So, yung pagiging abusado mo, real talk, isa sa pinakamabigat na dahilan kung bakit mabigat ang buhay mo. Yung pagiging sigurista, ganun din yon. Yung pagiging mandaraya, isa din yan. Kasi, yan yung mga qualities ng tao na gusto lang bibigyan pero ayaw nilang magbigay. Ito yung qualities ng tao na gusto nilang magkaroon ng kung ano meron ang iba. Pero ayaw nilang magpagod, ayaw nilang mag-issue or maglabas ng sarili nilang pera. So, nandadaan yung karma, real talk yan.